Magandang umaga sa ating lahat at welcome po sa ating online Bible study. At nasa hospital kami ngayon. Katatapos lang ng aking CT scan. Ayan. Good morning po sa ating lahat. Pasensya na po sa aking schedule ngayon. Dahil nag-schedule po kami ngayon para sa next week na sunod-sunod na radiation therapy. So, kami ay nagpunta sa hospital for CT scan in preparation for that. But anyway, pagsisikapan pa rin natin na magkaroon tayo ng Bible study kahit sa ganitong kalagayan po natin, especially yung sa akin. At for as long as there's that opportunity and time, ay gagawin po natin. Itong video na ito will be for the morning and the evening Bible study. Kaya sa inyo po na sa evening Bible study ay ito na po yung Bible study natin. I would like to ngayon po ay January 8, 2026. January 8, 2026. And of course, I know this will be our first Bible study of 2026. Hindi natin nagawa yung January 1st dahil kwan po yun New Year na yun And we know that everyone will be very busy. Baka yung iba tulog pa. But itong unang Bible study natin sa 2026 ay focus po natin dito ay nasa Acts chapter 20 verses 22 to 24. Acts 22 verses 22 to 24. At ang sabi po, "And now, compelled by the Spirit, I am going to Jerusalem, not knowing what will happen to me there. I only know that in every city, the Holy Spirit warns me that prison and hardships are facing me. However, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and to complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying to the good news of God's grace." So, napakaklaro po dito na sa tono po ni Apostle Paul ay meron siyang bagay na kumbaga parang hindi mapakali na kanyang haharapin. And ang key verse natin ay nasa verse 22. Ang sabi niya kasi, "And now, compelled by the Spirit, I am going to Jerusalem, not knowing what will happen to me there." Not knowing what will happen to me there. So, ngayon, siyempre, ay haharapin natin ang 20 and 26. And then, ang tanong ay sa mga ilan ay ano kaya? Ano kaya mangyayari sa 20 and 26? That is something we do not know. Po natin alam kung ano talaga ang mangyayari. Nevertheless, we still have to settle this at harapin ang bagay na ito. Ang title natin ay Not Knowing What Will Happen to Me. Not knowing what will happen to me. This is also my own reflection sa buhay din. As I look at 20 and 26,
what is in store for me. Ano kaya mangyayari din sa akin sa loob ng 2026? It would be good to ask that question ourselves, na tinatanong natin yan sa buhay natin. Ano din kaya mangyayari sa buhay ko sa loob ng 2026? Yan ang issue natin na maganda nating harapin. At tayo po ba nag-aalala kung ano ang mangyayari sa buhay natin sa loob ng 2026? Tayo po ba ay nag-aalala? Usually, kapag hindi natin alam kung ano mangyayari sa buhay natin, hindi rin natin maiwasan ang mag-alala. Oo. When we do not know what's going to happen to us this 2026, when we do not know what's going to happen, we usually worry. Yeah. At I think maganda na we need to have a biblical basis for that. Yang damdamin na yan, yang pag-aalala, depende naman sa situation ng bawat isa. Ako meron akong hinaharap na kalagayan na hindi ko alam kung ano talaga ito. Last November, ako ay naoperahan, and then noong last December, naoperahan ulit. Sabi ko, bakit anong mga ito na nangyayari sa akin? And then, haharapin ko na ang 2026. And yet, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa buhay ko sa loob ng 2026. Ako ba ay may alala? Of course, meron din. At anong dapat kong gawin? Anong dapat din ninyong gawin? Kung kayo din po kung kayo din po ay merong mga bagay na inaalala na hindi nyo alam kung anong mangyayari sa inyo sa loob ng 2026. And the better thing to do is to go back sa ating scripture background, na kung saan dito din naramdaman ni Apostle Paul, at sabi nga niya, not knowing what will happen to me there. Kasi hindi na siya sigurado kung ano mangyayari talaga. Hindi na siya sigurado. At alam niya is may mga bagay din na mangyayari na hindi maganda. Alam niyo naman, while we all anticipate na ang 2026 ay puro maganda, but hindi na din naman natin ma-discount yung mga hindi maganda na mangyayari. At that's worrisome, di po ba? Kung tayo po yan, maganda ay hingin natin sa oras na ito sa Panginoon. Hingin natin ito sa Panginoon kung ano ang dapat natin gawin when we are facing such uncertainty. At mag-pray muna tayo. Panginoong Diyos Ama, sa oras na ito, sa loob ng 2026, hindi po namin alam kung ano mangyayari sa amin. Kaya't Panginoon, we need your guidance, we need your wisdom. We need it from your word. Teach us, Lord. Make us understand so that we will not worry so much as we face 2026. This is our prayer in Jesus' name. Amen. So dito nga po, balik tayo sa ating issue. Ikaw ba ay worried sa oras na ito? I mean, let's face it, let's be human. Once in a while, yes, I am worried. Maybe you are worried because of the uncertainty of what's coming. Ako nga last year, after the operation, I can at least walk ngayon sa second surgery. Wala na.
Hindi na ako makalakad. And with this, sabi ko, what's for me this 2026? Ano kaya mangyayari sa akin? What's next to this? And maybe you're bothered by it, by your own situation. Sa loob ng 2026, probably you foresee something. But syempre baka bunga lang din ng worries. Yet the question ay hindi natin malalagpasan yan. Hindi natin may iwasan yan. Hindi natin pwedeng pabayaan yan. Kaya tatalakayin natin. Now, there are some advices here that I can see na makikita natin dito sa situation ni Apostle Paul. Let's go back to Apostle Paul's situation. Kasi siya mismo binanggit niya, hindi daw din niya alam kung ano mangyayari sa kanya. Yes. Si Apostle Paul, ramdam niya na may ibang klase na mangyayari but hindi niya alam what's that. I do not know what will happen to me there. Yet, sa loob na ito, na ating binasa from verse 22 to verse 24, I can see 3 advices here. And if you are ready, let's begin. Now, dito po sa makikita ho natin dito po sa verse, may sinabi po dito, verse 24, however, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying to the good news of God's grace. So dito, si Apostle Paul, worried siyang pumunta sa Jerusalem. Tayo din po ay worried na pasukin itong 20 and 26. In the sense that hindi niya alam kung ano mangyayari sa buhay niya sa Jerusalem. At tayo din, hindi rin natin alam kung ano mangyayari sa buhay natin sa 20 and 26. Pero sa pagbanggit niya dito, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race. My only aim is to finish the race, complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying to the good news of God's grace. So, alam niyo po itong sinabi niya, ito kasi yung mission. Yung mission ni Apostle Paul ever since tinawag siya ng Panginoon. The task of testifying to the good news of God's grace. Bagamat na hindi niya alam kung ano mangyayari sa kanya sa Jerusalem, ay alam niyo, number one, nag-focus siya sa kanyang mission. So, it's also telling us that we have to focus on our mission in life. Kanya-kanyang mission din yan sa buhay. At kung klaro yung mission na yan, whatever happens sa loob ng 20 and 26, maganda pa rin na tayo nakafocus sa mission na yan. At that's something na maganda na advice para sa mga nagtatanong kung ano kaya ang mangyayari sa kanya sa loob ng 20 and 26. Whatever happens, focus on your mission. Focus on your mission. Not only that, sabi kasi niya, balikan natin sa verse 24. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying to the good news of God's grace. Now, when you focus on your mission, with the aim to finish the race. Yan. Na yung mindset mo is to try your best to finish the race. When you're focusing on your mission, because yun na nagsiset ng race mo yung mission mo And if you give up now, wala. So you have to finish the race.
However, where it ends, yung yung or wherever it ends, yung mission mo na ito, try. Kaya sa buhay ni Apostle Paul, habang nakakakilos pa siya, habang buhay pa siya, ang gusto niya mangyari ay mag-focus siya na tapusin yung race na yan. That is also good, di ba? So yan ang encouragement dapat sa atin sa loob ng 2026. Now, when you are focusing on your mission, don't give up. Don't give up sa race na yan. Yes. No matter how painful it will be, just keep on until the end. Until the end. Not only that, sabi pa nga niya is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me. Finishing and completing the task. Completing the task. Yeah. It's yung finishing is like it's helping you to push forward eh. Yung isa naman, it has something to do with the task that you're doing along the way. And it would be very good na somehow maganda na we encourage ourselves na makomplete yan. Hindi naman natin alam kung minsan yung word na complete hindi pare-pareho. My word of complete may be different from your word of complete. Subjective yan. But since God called us, it is only God who can define kung ano yung kung anong extent yung the word na complete. At least kung ano yung binigay ng Panginoon, we try to complete. Yeah. As long as we can. Yes. Bahala na si Lord kung hindi man na-complete yan, si Lord na lang ang maggagawa ng paraan paano itutuloy yan. But the idea is, pagsisikapan talaga to complete. That's what we do. And I find that also very encouraging sa akin. Talaga ako, hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin sa loob ng 2026. But one thing that is in my mind right now, while preparing this Bible study, is for me to just focus on the mission. Yes, yun na lang. And si Lord nang bahala. Make sense, di po ba? Make sense, di ba? Yung pangalawa, may binanggit si Apostle Paul, and now compelled by the Spirit, I am going to Jerusalem, not knowing what will happen to me there. I only know that in every city, the Holy Spirit warns me that prison and hardships are facing me. Oh, yan. So makikita natin, we have to connect the dot. We have to connect the dot. But the very thing that gusto kong ipaintindi ngayon, yung advice na ikalawang advice, nabanggit kasi ni Apostle Paul yung Holy Spirit. Sabi niya, compelled by the Spirit. Ayan, in verse 22. Verse 23, that in every city, the Holy Spirit warns me. Ayan. So, anong sinasabi nito? Ibig sabihin, walang ibang magandang advice kundi mag-rely na lang sa banal na Espiritu, to rely upon the Holy Spirit. Si Apostle Paul, even though hindi niya alam kung ano mangyayari sa kanya, the best thing that he can do at that time ay mag-rely sa Holy Spirit. Laging sa Holy Spirit nagdidepend na ang kanyang buhay. And that would be a very good advice for us, na hindi man natin alam kung ano mangyayari sa loob
ng 2026, hindi natin alam kung ano mangyayari sa atin. We just simply go with the flow. Kung ano yung leading ng banal na Espiritu. Regardless of the situation may be. Kasi sabi nga niya sa verse 23, I only know that in every city, the Holy Spirit warns me that prison and hardships are facing me. So, may idea na si Apostle Paul na may mangyayaring prison and hardships. Prison and hardships. Talagang dadaan sa paghihirap si Apostle Paul. And despite of that, sabi niya, dinabaling. Kasi ang mahalaga ay susunod na lang siya sa agos ng banal na Espiritu. Kasi compelled by the Spirit So, siya na ay and now compelled by the Spirit, I am going to Jerusalem. Siyempre, sasabit na lang siya sa banal na Espiritu. That's what we do. We just have to submit to the Spirit of the Lord, to the Holy Spirit, who is among us today. Kaya't alam natin na di naman natin alam talaga kung anong mangyayari talaga. Yet maganda na magre-rely na lang tayo, magsabit tayo sa banal na Espiritu. Amen? Diba? Magandang advice po yan. And ayan yung pangalawa. Ano yung una? Sabi natin, focus on your mission. Number 2, rely on the Holy Spirit's leading. So please, let us submit to the Holy Spirit. Ano man yung mangyayari, maganda o hindi, hardships or not, magsasabit tayo. Kaya, ganyan talaga Hindi talaga natin alam kung ano talaga susunod. Ako nga I have never thought na I would come to this na hindi ako makalakad. Hindi ko nga hindi na ako makatayo When I stand, talagang I lose control yung aking mga paa. So, how did this happen? I don't know. Then meron pa akong tumor sa aking spine. And that is the reason why nagpa-schedule kami ng radiation therapy. At that will be next week, 5 consecutive days na radiation therapy. And ito dumarating talaga sa buhay natin. And somehow, wala akong choice but to submit. Kung ito yung slot na ito yung sa akin talaga tanggapin. Ang mahalaga, nagsasabit pa rin tayo sa banal na Espiritu. Yan ang nakita ko na maganda na advice sa atin dito. At yung pangatlo, dito po sa may very interesting din kasi yung sabi niya dito sa verse 24. However, I consider my life worth nothing to me. Did you notice that sa verse 24? However, I consider my life worth nothing to me. Ooh, diba? I consider my life worth nothing to me. Yun ang pangatlong advice. Consider your life worth nothing. Consider your life worth nothing. Well, yan din ang isang maganda na advice. Depende how you look at it. So, yung iba, mag-iisip. Depende, positive and negative interpretation lang yan Kung sa negative interpretation, ang ibig sabihin, ipagwalang bahala mo na yung buhay mo. Talagang pababayaan mo na bang buhay mo? Parang
Parang patapon na, parang ganun bang ibig sabihin nito? Was Paul trying to indicate something like implying something that wala nang halaga ang buhay mo, ganon? I don't think that is the idea. So, it must be understood from a positive point of view. Kasi minsan, meron tayong yung ugali kasi din na masyado tayong focus sa buhay natin. Masyado nating binibigyan ng mataas ng halaga yung buhay natin. That when situation comes like mga ganito na hindi inaasahan, na napaparalyze ka sa buhay mo, na hindi ka na makakilos sa mga bagay na gusto mo, you start to, become yung parang yung galit na galit ka sa sarili mo. Ano ba itong klaseng buhay na ito? Minsan sinasabi natin, naririnig naman natin yan anong klaseng buhay na ito? Oo. I mean, dumating lang yung buhay na ganon, tinatanong na kung anong klaseng buhay na, di ba? Parang yung mga dati laging kumakain ng masarap na pagkain hanggang dumating yung point na wala na, hindi na siya kumakain ng mga ganon. Tapos, they start to question life, like, bakit ganito, ganyan. Di ba? Lumalabas yung complaints natin about life. Hanggang dumarating ng yung point na ayaw ko nang mabuhay. Yeah? If you look at it from a negative point of view, you will end up like that. Na ayaw mo nang mabuhay. Because what's the point? Life is nothing anymore. But was that the point? Yan kaya ang gustong iparating ni Apostle Paul. I believe it is more of yung bang parang comparison ang dating. He was just trying to compare something. Like, yung kung gaano yung halaga ng buhay niya doon sa yung ginagawa niya para sa Panginoon at yung kanyang paglilingkod. Kasi tignan ninyo yung sa verse 24 na yan. However, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me. Talking about the mission and the task of testifying to the good news. Yung task na yan, speaking of the task, yung kanyang gawain. So dito, makikita natin na si Apostle Paul ay buhay na pa rin yung sa kanya, yung mission. Buhay pa rin naman po yung sa kanya, yung kanyang gustong gawin para sa Panginoon. So, kumbaga, hindi ganon yung ibig sabihin. Hindi yun ang konteksto na patapon na ang buhay mo. Ganon. But rather, when you see your life, you have to see your life na mas mataas pa rin yung paglilingkod mo at saka yung mission mo compared to sa buhay mo. I mean, sa 2026, yung iniisip mo na, ano kayong mangyayari sa akin sa loob ng taon na ito? Hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin. Pero ang mas mahalaga, kung sa buhay ko man, o yung gagawin ko para sa Panginoon, mas iisipin ko na lang yung gagawin ko para sa Panginoon. At ano yun? Ang mission niya. At ganon din yung kanyang gawain. Kung ganun tayo mag-isip, walang problema na yung sinabing consider your life worth nothing. Ayan. Besides, the more that if you consider your life worth something, you know what? Pag masyadong mataas ang value mo sa buhay, ay tendency is that magre-reklamo ka talaga. Makukonsumi ka talaga. Baka pagkatapos na mag-give up ka na
yung you will turn, it will turn into depression. It will turn into depression hanggang mawawalan ka na talaga ng pag-asa. But if you are always focused on the mission and the task and consider your life worth nothing, then you will be stable. Magiging stable ka sa loob ng 20 and 26. Ano man ang mangyayari sa'yo. Diba? Ganyan. So sa akin ganun din. Right now, wala akong ibang nakikitang example ngayon kundi sarili ko na eh. Kasi sa mga nangyari sa buhay ko na ito, sabi ko minsan, bakit ganito, Lord? Nagkaroon ako ng ganitong sakit na hindi ko inaasahan. Tapos, imbis na nag-i-improve hindi ako nag-i-improve. Dati nakakalakad, ngayon hindi nakakalakad. At although pinagsisikapan na hinihingi sa Panginoon, makakalakad pa rin. Kahit man lang magalaw ko yung paa ko na maging normal, na may lakad ko ba? But then, Lord, sabi ko, why? Minsan ganon. And yet, if I keep on focusing on my life, the more na madidepress lang ako. So, what will I do? Maganda rin yung iisipin mo na, di bali, my life is worth nothing to me. And it erases everything. Yung worry na yan, it erases my worry. It erases my depression. It erases my worries. Nakakawala ng nakaka-release yun. Bale, ang buhay ko naman talagang tapos na Ang mahalaga nakafocus na ako. Nakafocus lang sa aking mission at sa gawain. So yan mga kapatid, hindi ko alam kung anong sitwasyon ninyo. Hindi tayo pare-pareho. Okay? At kung ano man ang lalabas na sitwasyon, nawa ito maalala natin mga kapatid, na makabalikan natin ito. Maganda itong sinabi ni Apostle Paul na advice sa atin. Ulitin natin yung ating nakita ngayon dito. So, ano yung mga advices ni Apostle Paul kapag tayo dumarating sa ganitong sitwasyon na hindi natin alam kung ano mangyayari sa atin sa loob ng 20 and 26, o para hindi tayo mauwi sa depression, hindi tayo mauwi sa ganon na yung nag-aalala. Number 1, focus on your mission. Focus lang tayo dun sa ating mission. Pangalawa, rely on the Holy Spirit's leading. Mag-rely lang tayo, kaya mag-submit tayo sa leading ng Banal na Espiritu. Hayaan mo ang Banal na Espiritu magdala sa atin. Mahirap man o hindi, sige lang, mag-submit tayo. Pangatlo, consider your life worth nothing. Kasi tapos na ang laban. Tapos na. Ibig sabihin, mayroon na naghihintay na mas magandang buhay sa susunod na buhay natin with the Lord. In the meantime, dito sa lupa, consider your life worth nothing. Basta focus ka lang sa iyong mission. Focus ka lang sa iyong gawain. Si Lord na ang bahala sa atin. So ito po ang unang Bible study natin sa loob ng 20 and 26 mga kapatid. At ano ang prayer natin? Ano po ang prayer natin? As I've said minsan, hindi rin natin maiwasan na maging madamdamin o kaya yung bang
yung maging tao lang na pag-aalala. Kaya't lumalabas din yung pag-aalala. At kung tayo po ngayon ay mayroong ganyang pag-aalala, mayroong tayong ganyang worries or anxiety, why not focus on these things na sinabi dito sa loob ng ating nabasa sa buhay ni Apostle Paul? These are good advices that we can rely on. And if you are feeling that way, maganda isabit natin yan sa Panginoon. At kung ready po tayo, manalangin tayo. Let's bow our heads in prayer. Panginoong Diyos Ama, maraming salamat po sa time na ito. Hindi po talaga namin alam kung ano mangyayari sa aming buhay sa loob ng 2026. Maaring maganda, maaring hindi. Maaring napakahirap, maaring to ay bagay na ikalulungkot o ikasasaya. Pero Lord God, sa loob ng 2026, ang aming hihiligin, Panginoon, ang inyong patuloy na paggabay sa tulong ng banal na Espiritu, na aming pagsisikapan ang aming misyon, ang misyon na inyong binigay sa buhay na ito, na aming pagsisikapan, Panginoon, na magpasakop sa inyong banal na Espiritu. At nawa, Panginoon, natignan na lang namin ang aming buhay, na ito ay wala na, tapos na, sapagkat ang mahalaga lang ay nagagawa namin ang inyong pinapagawa, ang aming misyon, ang gawain na kailangan tapusin. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga paalala na ito, Panginoon. Nawa ay ito ay maging paraan na mawala ang mga worries namin. Although in our minds, marahil may hint na kami kung ano ang mangyayari. But Lord, ito na rin din ang magbibigay ng tibay ng aming loob na magpatuloy. Kayo din po nakakaalam kung saan ang hangganan ng race na ito, kung kailan makukomplete. So muli, nalalapit namin ang 2026 for another battle sa loob nito. For another battle na mapagtatagumpayan sa tulong ng iyong banal na Espiritu. Maraming salamat po, Panginoong Diyos Ama, sa pagbibigay ng paalala mula po sa experience ni Apostle Paul, mula po sa inyong salita, para sa lalo po namin kalaguan sa loob ng 2026. Hihingin namin ito, Panginoon, in Jesus' name. Amen. So, magandang umaga sa ating lahat at welcome po sa ating ayan si Ryla. Ayan, at Ryla is here. Ayan, nandito kami sa may hospital. At syempre ay salamat po sa inyong pag-attend at nawa bigyan tayo muli ng Panginoon. Tingnan natin sa Sunday, I should say, tingnan po natin sa next Thursday ang pagkakataon muli kasi nasa ika-4 na session na ako doon ng aking radiation therapy. But let's see how it goes. So, see you again mga kapatid, that be strong, let us all be strong. Ano man po yung hinaharap natin. Ayan, naka-wheelchair po ako. Ayan. Ayan ang aking sitwasyon. Hindi ko, ayan eh. Ayan. Hindi ko maitaas yung paa ko. Talagang
May drop foot. Ayan. Si Ate Prime may tanong eh. Okay, sige. Ako, pa-pray din natin mayon Bulpino. Oo. Nag-irap lang. Nag-irap ang So, hello, Ate. Ayan, there's Angela. Hello, Angela. Hello, Angela. Ayan, kay Ate Gara. Ayan, Brother Teng. Sister Gracia. Ate Lydia. At sa inyo pong lahat, hindi ko man makita ang inyong reactions or comments, but this will be now for the morning and evening Bible study. Pag-isahin ko na lang muna dahil sa aking situation. So kami na ay mag-prepare hoping to go back again to the hospital na kung saan ako ay nagte-therapy. And we will update you more kung ano ang aking sitwasyon. And well, when I never realized I will come to this point really, but as I've said, what we can only do ay sumunod na lang sa banal na espiritu kung ano ang mga bagay na ito na nangyayari sa loob ng 2026, gayon din sa inyong buhay. So see you again next Thursday. God bless and have a wonderful Thursday. Sige po. Babay na kayo. Babay na. Bye. Ayan, Ryla. Dito kami sa mall ng SNU. Yes. Okay. Sa hospital po kami. Tatapos lang kanina yung aking CT scan. Okay. God bless. Ito na yung ating signing off.